Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, may mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin lahat na mayroong mga iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay kinakailangan na masasabayan ang pagsubok ng tinatawag na pagtitiis. Anumang uri, anumang klase ng pagsubok ay ibig sabihin, sasabayan natin ng tinatawag na pagtitiis. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabi ng mga ulama, ang lahat ng bagay, kullu shay'in lahu hisab illa sabr. Ang lahat ng bagay ay mayroong pagbibilang, makukwenta, kinukwenta. Maliban lamang sa tinatawag na sabr o kaya ay pagtitiis. Ano ang tinutukoy dito mga kapatid? Ang gantimpala. Ang gantimpala. Dito sa pamumuhay natin sa mundo, kapag mayroong ibinigay sa iyo, binigyan ka ng tsiki bilang gantimpala sa iyo, mabibilang mo, makikita mo, 1,000,000, 2,000,000, o gano'n mang kalaki. Pero itong ibinibigay sa atin, dahil sa ating pagtitiis, tayo ang bahala kung gusto natin ito makuha o hindi, ay hindi na ito mabibilang. Hindi na alam, wala nang bilang kung gaano kadami. Akalain natin mga kapatid, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Napakaliwanag mga kapatid, na ayon sa kahulugan ng talatang ito, katiyakan na ibibigay sa mga taong nagtitiis, nagsasagawa ng tinatawag na sabr, nagtitiis. Ibibigay lamang sa kanila ang kanilang gantimpala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, ang kanilang gantimpala bigayri hisab, ng walang pagbibilang. Hindi na mabibilang kung gaano ito kadami na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kakaiba ang buhay ng isang taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bibihisan ng Allah ng pananampalataya, kakaiba. Kasi kung bakit, ano man ang dumarating sa kanya, ay mabuti pa rin. Tinatanggap niya ito na khaira, mabuti. Mabuti para sa kanya. Kaya anong makukuha niya? Kabutihan, mabuti ang matatanggap niya. Ajaban li amril mu'min, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Kamangha-mangha ang pamumuhay ng isang taong mu'min. Dahil lahat ng kanyang gawain, lahat ng bagay lahat ng pangyayari ay mabuti para sa kanya. Makakatanggap siya ng kabutihan. At hindi ito matatagpuan maliban lamang sa isang taong mu'min. Binihisan ng Allah ng pananampalataya. Malakas ang kanyang pananampalataya. In asabathu sarra, syakar, fakanat khairan lahu. Wa in asabathu darra, sabar, fakanat khairan lahu. Alam natin ito lahat mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito na naiulat ni Muslim. Kapag sabi ng propeta, kapag mayroong dumating sa kanya na sarra, ikalulugod niya, ay syakar. Siya ay magpasalamat. Magpasalamat. Anumang dumating sa kanya na ikalulugod niya, mabuti, magpapasalamat. Maliit man ito, malaki. Fakanat khairan lahu. Kaya ito, sabi niya, ay mabuti para sa kanya.
makakatanggap siya, makakatamo siya ng ibig sabihin, kabutihan para sa kanya. Makakabuti ito para sa kanya. Wa inasabathu darra, kapag may dumating sa kanya na hindi niya nagugustuhan, mga pinsala, o anumang mga matinding pagsubok, ay ibig sabihin sabar. Ang katangian naman niya ay magtiis. Fakanat khairan lahu. Ito ay makakabuti o mabuti para sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid, dalawang bagay na dapat ay huwag nating paghiwalayin bilang nananampalataya. Kasi mayroon ding nagsabi sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinati ang pananampalataya ng isang tao sa dalawang hati o dalawang bagay. Unang-una ay ang sabar, pangalawa ay ang syukr. Kaya itong katangian ng isang taong nananampalataya ay nagpapasalamat at nagtitiis. Hindi na ito magkahiwalay. Kasi paano kung nagpapasalamat? Marunong lang magpapasalamat, pero hindi marunong magtiis. May dumating sa kanya na biyaya, nagpapasalamat siya. Pero paano kung mawala yung biyaya? Maliligaw na ng landas, malilihis na, magabusado na, pumatay na ng tao, magagalit na kung ano. Kaya kasabay nito ang ibig sabihin pagtitiis. Pag may dumating na biyaya, magpasalamat. Pag may dumating na pagsubok, o mawala yung biyaya sa kanya, magtitiis. Tingnan ninyo mga kapatid. Kaya ang dalawang bagay na ito, nakatangian ng isang taong nananampalataya, nasa kanya ang tinatawag na kabutihan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah. At ikaw ay magtiis. Wa ma sabruka illa billah. At ang iyong pagtitiis ay walang iba kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiis natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung ang pagtitiis natin ay para sa ating kapwa o para sa ganitong bagay o para sa sinumang tao, ay ibig sabihin, hindi para sa Allah, hindi natin makukuha ang tamang tinatawag na sabar, ang tamang pagtitiis, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar bin al-Khattab, kapag may dumating sa kanya na anumang uri ng pagsubok, alam niyo ang ginagawa niya? Nagsasabi siya ng alhamdulillah. 3 bisis, sabi niya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 bisis siya nagsasabi ng alhamdulillah. Ano ba naman nakatangian ito na kapag may dumating sa kanya na pagsubok, ay magsasabi ng 3 bisis na alhamdulillah? Ano pa kaya kung ang dumating sa kanya ay mga biyaya? Na gaano kadami ang kanyang pagsabi ng alhamdulillah. Ipagsubok ang dumating sa kanya, ay magsasabi na ng alhamdulillah ng 3 bisis. Nabanggit nila na unang bisis, kaya siya nagsasabi ng alhamdulillah, ay sa unang bisis, siya ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang pagsubok na dumating sa kanya ay lam takun fi dinihi. Hindi pagsubok sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nalihis. Hindi siya nakagawa ng lihis sa pananampalatayang Islam. Kaya nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na kanyang pagsabi ng alhamdulillah dahil ang dumating sa kanya na pagsubok ay ibig sabihin hindi siya binigyan ng pagsubok na mas malaki pa dito. Hindi binigyan ng pagsubok na mas malaki pa dito. Kung may nawala na isa, mas may malaki pa dyan. Kaya mayroon pang mamari na may mawala na 2 o 3 o 4, pero ang binigay lang na nawala, halimbawa isa, yung mas maliit. Nagpapasalamat sa Allah kasi kung may pagsubok na dumating sa kanya na hindi ibinigay sa kanya na mas malaki pa dito. Halimbawa, nasira ang bahay mo. Na pasalamat sa Allah kasi ibig sabihin, hindi pa nasira yung lugar mo, hindi pa namatay ang pamilya mo. Mas malaki pa. Kaya sabi, alhamdulillah. Ano mang dumating sa kanya, na kahit anong pagsubok, malaki sa palagay natin, pero mas may malaki pa doon na pagsubok. Pangatlo na pagsabi niya ng alhamdulillah, kaya siya nagsasabi ng alhamdulillah, dahil sabi niya, binigyan ako ng Allah ng ibig sabihin sabr, ang pagsasagawa ng pagtitiis. Binigyan siya ng Allah ng pagsasagawa ng pagtitiis. Ito ay isang halimbawa na maaari na papupulutan natin ng aral
Na ibig sabihin, kung mayroong dumating sa atin na pagsubok, anumang klase ng pagsubok, alhamdulillah, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibig sabihin, hindi nangyari ng pagsubok ay nalihis tayo sa pananampalataya. Alhamdulillah, tayo ay magpasalamat sa Allah dahil ang ibinigay niya sa atin ay hindi niya tayo binigyan ng mas malaki pa dito. Alhamdulillah, tayo ay magpasalamat sa Allah dahil ibig sabihin ay binigyan niya tayo, pinagkalooban niya tayo ng kakayahan na tayo ay magtiis. Tingnan ninyo mga kapatid, lagi nating tandaan na ang pagdating ng pagsubok at ang pagsasagawa natin ng tinatawag na sabr ay yung pagtitiis ay sa unang pangyayari. Kapag dumating yung pagsubok na yan, doon mo masusukat ang tinatawag na pagtitiis. No? Magtiis ka na sa oras na yun ng pagdating ng pagsubok. Hindi yung gagawa ka pa ng anumang bagay pero mamaya o bukas saka ka magtiis. Hindi mo na isagawa. Innamas sabru inda sadmatil ula. Yung pagtitiis, sabi ng propeta ay ibig sabihin sa panahon ng unang pagdating ng ibig sabihin ay ang pagsubok na yun. Doon ka na magtiis. Relax ka muna. Manahimik ka, magtiis ka. Pero kapag may dumating na pagsubok, gagawa ka na, magsalita ka na, anumang bagay na magawa mo, tapos mamaya nagising ka sa mo, magtiis na ako. Pero maling-mali yun. Ang pagtitiis sa panahon na dumarating ang tinatawag na ibig sabihin pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sikapin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may sagawa natin ang ganap na pagtitiis para sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sa gayon ay malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.